Inumpirma ng Department of Foreign Affairs na ilalabas na ang siyam na Filipino seafarers na sakay ng cargo ship na MV Eternity Sea na unang inatake ng Houthi rebels sa Red Sea nitong nakaraan. Ayon sa DFA, kasalukuyang inaayos ang kanilang paglipat mula sa Sana, Yemen, papuntang Muscat, Oman, bilang bahagi ng naging usapan para sa kanilang pagpapalaya. Kumpirmado rin na ang pag-release na ito ay resulta ng diplomatic talks sa tulong ng Oman government. Matapos personal na erase ng Foreign Affairs, Maria Teresa Lazaro ang kaso sa kanilang Omani counterpart. Pagdating sa Oman, agad na aasikasuhin ng Philippine Embassy at ng Migrant Workers Office ang proseso para sa kanilang ligtas na pagbabalik sa Pilipinas. Kasama rito ang medical checks, documentation at coordination sa pamilya. We affirm our continued effort to prevent Israeli maritime navigation in the Red Sea and the Arabian Sea. We reiterate our warning to all companies dealing with the ports of occupied Palestine that their vessels and crews will be subject to targeting wherever the armed forces can reach them, regardless of the ship's destinations. Ang MV Eternity Sea ay sinalakay sa Red Sea noong July nang umatake ang Houthi rebel sa ilang cargo vessel na umano'y may kaugnayan sa Israel. Sa naturang insidente, ilang crew ang nasagip habang may naiulat ding casualties at missing personnel. Ang siyam na Pilipinong ito ang naiwan at hawak ng grupo sa Yemen. Malaking ginhawa ito para sa pamilya ng mga seafarers na ilang buwan nang nag-aabang ng balita. Ipinapakita rin ng insidenteng ito na nananatiling high risk at delikado ang paglalayag sa conflict areas, lalo na para sa mga Pilipino na bumubuo ng malaking porsyento ng global maritime workforce. Kung gusto nyo ng more updates tulad nito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod na topics. Maraming salamat po sa panonood.